sa inyo lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat nila Mr. and Mrs. Edmar and Margie Balawag, Peñaroyo family, Jose and Manuela Viray, Elianita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora Andrayan, Dantes and Salas family, De La Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio, Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Princess Seneth Arce, Ferdy and Agi Del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Corporation, Fontilla family, Balawag family, Lina Flor Quezon and family, Efren Alcover and family, Lu Alcover, Michelle Vargas at Cecilia San Juan. Panalangin para sa agarang pagaling nila Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Floren Bruce, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quizmundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sibelia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Jenny Sison, Gil Kalina, Thelma Vetirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zenny Lago, Annalyn Eusebio, Juvie Dano, Marcelina Dayanan at Teresita de Jose. Panalangin para sa natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Juliet Yupanco, Agi and Ferdy Del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Michelle Vargas, Darem Aceveda, Milo Vargas, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia, JC Salonga. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelio de Feo Jr., Father Odon de Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariana Filomeno Sr., Digida Filomeno, Mariana Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Sabiron, Emilio Sabiron, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Heidi Mariano, Solemnidad, Soichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldesimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Ronaldo Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangeli, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santo, Digna Calina, Jose Ferro, Rosito, Hermen Ginilda, Eleuterio, Merlinda, Teodoro, Ted, Carmelita, Marina, Delia, Ramon, Siriaca, Ireneo, Julia, Teodoro, Rebecca Caoc, Arturo, Arlene, Maria Susana, Dennis, Florante, Julian, Elvira, Clemente Jr. at Ardelisa. Panalangin para sa lahat ng kaluluwa ng mga dating tagapaglingkod ng ating simbahan. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Oratio Imperata. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siya nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ang mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan.
Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaan, nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadimilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadaliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Soledad, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng ng una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ating pong butihing panauhing pari, Reverendo Padre James Uy, OSA. Ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin, bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong tayo lingapin, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin, bayan walang sawang purihin, ang poon natin mahabagin, bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin, bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin, bayan walang sawang purihin, ang poon nating mahabagin, bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang nararapat na motibo ng pagsunod kay Kristo ay ang maigting nating pananampalataya sa Kanya. Hindi lamang tayo sumusunod dahil tinutugon niya ang ating mga panalangin. Sinusundan natin si Jesus sapagkat siya ang katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Payabungin nawa ng Diyos ang ating pananampalataya gaya ng pagpaparami niya ng tinapay na ating kakanin sa araw-araw. Tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraman, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa lilang langit, Ama makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa kalahati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang ang iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ng mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa mga kalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Magsiupo po lahat. Batid ng lingkod ni Eliseo na ang kanyang baon ay hindi sasapat para sa 100 katao. Subalit sa pamamagitan ng propeta, pinarami ng Panginoon ang tinapay para sa mga nagugutom. Pagbasa mula sa 2 aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal Salisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sibada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ng lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinakakain
Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka, pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila, makapangyarihan. Tanging Panginoon ang inaasahan sa tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinapakain mong tunay kaming lahat, O may kapal. Nanghihikayat si San Pablo para sa isang buhay na naaayon sa Ebanghelyo. Binibigyan din niya ang pangangailangan sa pagkakaisa at pagkakasundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanik sa inyo na mamuhay kayo ng gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong manatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagtawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Dumating na isang dakilang propeta. Sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit papaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila, at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan."
Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa lahat. So narinig natin ang Ebanghelyo. Ito marahil ay pamilyar sa lahat ang pagpapakain ni Jesus ng 5,000 tao. So nakita natin na dahil sa gutom, pagkatapos na si Jesus ay maghimala o gumawa ng mga milagro, ay nakita niya na nagutom ang mga tao, kaya napilitan siyang gumawa ng himala. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, ang himala o ang miracles are called signs. No? So, minsan humingi tayo sa Diyos, kundi siguro lahat o karamihan sa atin ay nagdarasal o humihingi sa Diyos. Kasi alam ko, meron ding hindi kilala ang Diyos. Yung sinasabi nating atheist. Pero sigurado ako na kahit na hindi naniniwala kay Jesus, merong biyayang binibigay ang Diyos sa kanila. Amen? So, lalo na kung tayo ay naniniwala sa Diyos, no, humihingi tayo ng maraming bagay. Kahit ng bata, humihingi sa Diyos ng mga bagay-bagay na kailangan nila o gusto nila. Kasi iba yung wants sa needs. Yung wants, ano yung gusto mo sa Tagalog, no? Ang needs, ano yung kailangan mo? So, kung titingnan natin, meron tayong mga bagay na gusto, pero hindi natin kailangan. Halimbawa, yung kotse. Gusto mo ng kotse, o lahat tayo marahil sasangayon na gusto ng kotse. Kailangan mo ba? Sabi ng iba ay, yes po, Father. Ang problema, maraming may kotse, walang parking. Di ba? May maraming may gustong magkaroon ng kotse, hindi man magagamit kasi hindi naman pumapasok. Saan mo gagamitin ang kotse? Di ba? Yung mga bagay na gano'n na siguro ang Diyos, iniisip yan. Pag humingi tayo, ibibigay sa atin yung ating kailangan, what we need in life. Pero kung di natin kailangan, siguro minsan nainis tayo sa Diyos dahil hindi binibigay ng Diyos ang ating hinihiling. Ang sagot marahil, ganun nga, hindi mo kailangan. So humingi ka ng kailangan mo sa buhay. Humingi ka na magpapasaya sa iyo. Diba? Kasi minsan hingi natin, hindi tayo masaya. Diba? O binibigyan kayo ng isang bagay, ng magulang o ibang tao, hindi ka masaya sa binigay mo. Pero ang ating attitude, the attitude of man to God, siyempre, we have to be grateful. Pasalamat tayo kasi binigyan tayo. O ikaw mismo, magpasalamat ka sa nagbigay sa'yo. Kahit na ayaw mo, di ba? You should show respect dahil naalala ka, kasi marahil yung binigay mo na hindi mo gusto ay yun lang ang kanyang kaya. So, hindi niya alam na hindi ka pala niya mapapasaya sa bigay niya sa iyo. So, marami pa tayong hinihiling sa Diyos. Pero sabi ko nga, kahit na hindi natin hilingin, bibigay ng Diyos. Amen? Kasi nga, mahal tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang puso natin. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan natin. No? Kaya nga, hindi na tayo dapat actually magkwento-kwento o magsabi sa Diyos ng buhay natin. Alam ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Ano kaya ang problema? Bakit ang tao kailangan pang humingi sa Diyos? Sabi ko nga, meron tayong gusto na magpapasya sa atin. Meron namang hindi. Kahit na gusto natin, hindi naman nagpapasaya. So si Jesus, nakita niya yung
hirap, gutom ng maraming tao. Kaya gumawa siya ng himala. Paano pa kaya kung ang isang tao ay humingi sa kanya? Diba? Nakita niyang nagugutom o nauuhaw. Ang Diyos ay magbibigay o gagawa ng himala. Pero minsan gusto natin malaking himala ang mangyari sa buhay natin. Sabi siguro may nagdasal, Lord, sana po gumanda ako o gumapo. Nako, malaking himala yata ang pwedeng mangyari sa inyo. No? So sabi ko, may mga gustong magpa-enhance ng kanilang sarili. Kasi nga nakaka-boost nakakataas ng moral. Nung pagtinginin ka ng mga tao na humahanga sa'yo. Diba? Anong gusto mo? Humanga sa'yo or, diba? Laitin ka. Yung mga nilalait, syempre gustong magkaroon ng kumpiyansa sa sarili para sila ay irespeto, para sila ay tingalain, para sila ay mahalin. Pero sabi nga, kung ano ang bigay sa iyo ng Diyos, tanggapin mo. Wala namang ginawa ang Diyos na pangit. Amen? Lahat tayo maganda o gwapo sa paningin ng Diyos. Kaya nga dapat tayong tumingin din tulad ng Diyos. We have to look through the eyes of God or according to the views or eyes of God. Kasi ang Diyos tumitingin nga pantay-pantay. Lahat maganda, walang pangit. Sana ganun tayo. Instead, iba ang iniisip ng tao. Pag pangit, nilalait. Pag maganda, pinupuri. Di ba? Pero tingnan natin, tinuturuan tayo ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo na to be satisfied ano yung ibigay sa atin ng Diyos. But when Jesus did the miracle, sabi niya kasi walang makain ng tao. Kasi napakarami, 5,000. Diba? Tayo, yung iba nga, ang mga padre de pamilya o yung nanay, nahirapang magpakain sa kanilang pamilya. Ilan lang yun. But Jesus was not troubled. Ano yung gagawin niya? Kasi hindi na pwedeng umuwi ang mga tao. No? Instead, gumawa siya ng himala. Anong ibig sabihin, Father, gagawa kami ng himala sa bahay? Hindi. You have to provide your family, no? To support your family. Gagawa ka ng paraan. Sabi nga ang mga Pilipino ay madiskarte. So alam mo nang wala kayong makakain, no? Hindi ka nagtipid. Di ba? Hindi ka, yung iba nga, nangungutang. Pero hindi naman kailangan mangutang kung may trabaho. You have to save something, some money for your family, for your food, and other things. Ang Diyos, hindi yan inalintana. Alam niya, ang Diyos ay magbibigay. God will provide. Sabi nga natin lahat, God will provide. Naniniwala po kayo? Di ba? Ang tao lang ay mareklamo. Ano? Kung tayo ilalagay natin sarili natin sa lugar ng Diyos, baka tayo mainis. Dahil ang mga tao hingi ng hingi. No? Kahit na hindi kailangan. At ipinakita sa ating ebanghelyo na ginawa ni Jesus yung bagay na ito, yung mga milagro, hindi upang ipakita na siya talaga ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. Ginawa niya ito upang ang mga tao ay lalong sumampalataya. Kasi nga minsan, karamihan doon sa mga napagaling niya o pinagaling ni Jesus, may mga tao na pagkatapos mapagaling ay tumalikod na kay Jesus. Ganon din, karamihan sa atin. Once na may bigay sa atin yung hinihiling natin, ay nakalimutan na natin ang Diyos. Anong ginawa ni Jesus? No? Si Jesus ay nagpasalamat sa Diyos kasi meron at least kahit na ilang piraso ng tinapay ay napakain niya. O meron sila. Sabi ko nga yung kailangan niya.
Pero Father, kukunti po yun. Alam ng tao na gumawa si Jesus ng milagro o himala. Sa ating buhay, maraming himala ang ginagawa ang Diyos, but we fail to recognize them. Kasi gusto natin yung himala ng Diyos malaki. No? Katulad ng iba na yung sa kanilang kapansanan o sakit, gumaling agad. But there is a process of healing. Hindi agad na pilay ka, gusto mo agad tumayo. No? Hindi lang physical healing ang ginagawa ng Diyos, spiritual healing. Gusto nang makita ng Diyos na handa tayo tanggapin ang Diyos, tanggapin ang ating kalagayan. Hindi ba nga tayo napapagaling, nagiging minsan proud tayo? No? Sometimes nagiging mapanlait tayo kasi ay nakakatayo na ako o magaling na ako. Ikaw, ano? 'Di ba? Sometimes we see people's difficulties or problems. Instead na yung problema natin ang asikasuhin natin, yung problema ng ibang tao ang nakikita natin, kasalanan ng ibang tao ang nakikita natin. But Jesus, no, do not look at the sins of the people. Hindi kasalanan ang tinitingnan niya. Alam niya, lahat tayo, sigurado tayong makasalanan tayo sa Diyos. Pero hindi tayo minsan nagbabalik loob or natawag nating nagmamakaawa sa Diyos. Yung pagmamakaawa na yan ay kailangan nating ipakita ang kababaang loob, no? Ay kailangan ipakita sa Diyos. Sana mga kapatid, sa ilinggong ito, sa susunod na ilang araw, kasi ito yung pagdinilayan natin sa mga gagawin natin sa buhay, no? Sana tayo ay maging instrumento ng pagpapagaling ni Jesus. Hindi lang sa sarili natin. Alam na ng Diyos na yung kailangan natin. But sometimes, sabi ko nga katulad ng ginawa ni Jesus, yung tinapay na nakita niya o nakuha niya mula sa mga tao din, binasbasan niya at ibinahagi sa iba. Meaning, whatever blessings we have in life, we have to share it to other people. No, para naman sila ay mabiyayaan. Kasi pag nakita ng ibang tao na ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. So hindi yung damdamin ng ibang tao, no, hindi sasabihin na ay ang Diyos ay pumipili lamang ng mga tao. Ang lahat ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. But we have to share these blessings to other people para naman maipakita natin sa Diyos na kapag lalo kang nagbibigay ng biyaya sa iba, mas lalo tayong bibiyayaan ng Diyos. Amen? Sana gawin natin yan, isipin natin na hindi lamang tayo ang dapat tumanggap ng biyaya. Dapat maibahagi natin ito ng lalong lumaganap ang pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tulad ni Jesus
Maging bukas palad at malasakit tayo sa mga kapatid nating nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ng mabuting kalusugan at karunungan upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Turuan mo, Diyos Ama, ang mga pinuno ng aming pamahalaan na ilaan ng yaman ng bayan sa ikauunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho, upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mong kasangkapan ng iyong awa at malasakit kaming lahat na narito ngayon, Diyos Ama, nang sa gayoy maipalaganap mo ang iyong kaharian dito sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nakatatanda, lalo na ang mga lolo at lola, naway hanggang sa dapit hapon ng kanilang buhay, manatili silang tagapagpatunay sa mga pagpapahalagang Kristiyano at paninindigan na siyang matatag na sandigan ng bawat lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga matatandang tinalikuran ng pamilya, mga nalulumbay o may sakit, naway makatagpo sila ng kagalingan at pagkalinga, kapanatagan at pagpapatawad, kapayapaan at pagdamay sa loob ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway tumatag ang ating paninindigan sa halaga ng bawat buhay, mula sa paglilihi hanggang sa kamatayan, at maging masigasig na itakwil ang kultura ng pagtatapon na itinuturing ang mga matatanda at mahihina na kinapusan ng nanghalaga at sa makatwid, maaari ng ipagsawalang bahala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa banal mong awa, marapatin mong mamalas ng namayapa naming mga kapatid ang iyong liwanag ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, na ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Buksan mo ang iyong puso sa pagtangis ng aming mga kapatid na nagugutom at nauuhaw sa iyong salita. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Muli, iyan
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasulukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Masana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tandang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtaisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na kami mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus na kami mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ni Kristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Sa
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inyayayahan sa kanyang piging.
kapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalalang ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, uyayin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng abang, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig
itatapat sa puso. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pagunlad sa ipamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Magsipo po lahat. Ang ating po second collection ay tulong para po sa mga nasalanta ng bagyong Karina. Magsitayo po lahat. Ako po ay may hihinging pabor sa inyo, no? Hindi anumang mga bagay, kundi panalangin. Kasi sa Wednesday, July 31st, will be my 28th year anniversary of my priesthood. So next year din, senior na ako. So ipagdasal niyo na sana dagdagan pa ako ng, hindi lamang ako, kundi pati ng mga kaparian ng buhay pa para makapaglingkod sa Diyos. So pag senior na daw, maraming kinakatakot sa buhay. Pero ako, I'm happy to be a senior citizen. No? So yung iba, huwag matakot kung umaabot na kayo dyan sapagkat bibiyayaan kayo o pagagalingin kung anumang sakit na inyong nararanasan. Ako, ang dami na akong mga sakit. Sana pagdasal nyo din ako kasi sana yung second opinion sa doktor kasi meron po akong napunit na tissue dito po sa aking right shoulder. So, hahanap ako ng doktor para kung ano na hindi maoperahan, magawa lang sa therapy, no?
So, ibig sabihin, marami na, magsi-60 pa lang, ang dami ng... so, huwag kayong mag-alala, yung mga may nararamdaman yan, pareho pa tayo. Same company, no? So, huwag kayong matakot, just prayers lamang po. Manalangin tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo samantalang ginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, nililingap mo ang iyong bayan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Ipagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo, magpaswalang hanggan. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Pilipino, ikaw ay hari.